tigas ng mukha mo. Ugaling-ugali mo na yan. So ngayon, wala ka nang, nakita eh, hindi ka talaga bubuelta sa mga sinasabi mo. Paninindigan mo na yan dahil nakita ko na yung totoong pagkatao mo. Nakita na kita sa loob ng pamamahay nila Boss Baby Boy at Ina na binastos mo pa sa kabila ng mga tulong na ginawa sa'yo. Sana kinonsider mo na lang yung tulong na ginawa sa'yo sa inyong mag-asawa. Yung binigay sa inyo. Yung binigay sa inyo walang sinumbat kahit na ano. Pinaalala lang sa'yo kung gaano kabuti sa inyo yung mga tao. Pero sa kabila nun, ganun pa rin ang ginawa mo. Wala kang pakialam sa mga taong tumutulong sa'yo, Bililing. Kaya dead end ka na. Amunin mo pa ako ng pera. Wala kang value. Pang 5,000 lang tipo, tinatanggihan ka pa nga. Sinasabi ko sa'yo, nanggaling ako ng Kuwait. Lumapag ako rito, ever since sinasabi ko na yan. Nagpunta ako rito, hindi para makapagsuntukan sa mga kalye-kalye. May value ako, alam ko value ko. Kaya nga alam ng URCC yan eh. Kaya nga binigyan ako ng ganong kalaking TF. Tapos, para lang magkaroon ka ng pagkakataon na marinig mo, uy, nahamon na. Hinahamon si Boss Bulit ang bumagagi ba? Hindi lumalaban si Boss Bull. Bakit lalabanan? Ano mapapala ako sa'yo? Maghanap ka ng mga 200-250K para dyan sa sinasabi mo. Pagbibigyan kita kahit nga sa parking lot lang. Kahit saan mo gusto. Puta, bisan nga. Binigyan nga lang kita ng sample eh. Puta, halos himatayin ka eh. Sabi mo, Boss Bulit, huwag mo isasama yan. Huwag mo ilalabas yan. 2 beses ka muntik himatayin eh. Puta. Bililing. Boss Bulit, ang bumanggagi ba? Brunet na. Ayun, maganda umaga sa inyo lahat din sa Pilipinas, mga boss. Siyempre, magandang umaga pa rin naman dyan sa Kuwait. Higit sa lahat sa akin, pinakamamahal na OFW around the world. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo lahat, mga boss. Isang napakainit na kape sa napakalamig na umaga. Siyempre, buhay probinsya. Talagang tahimik at napakasarap ng simoy ng hangin. Lalo na sa umaga, mga boss. Higop muna tayo ng mainit na kape. Unang higop para sa inyo. Sarap talaga ng Coach Brew Coffee. Yan ang legit coffee ng mga mandirigma. Isang higop pa ulit. So eto mga boss, sinabi ko na nga na ayoko na sanang patulan itong si Bililing, mga boss, no? Ngayon mga boss, dahil game over na siya, wala na siyang mapuntahan, wala nang naniniwala sa kanya, wala na siyang malolokong tao. Kaya ang ginagawa niya, kagaya rin ng ginagawa niya sa mga nauna niyang mga biktima, mga boss. Diba? Maraming nagpayo sa amin, lalo-lalo na sa akin, na wag yang si Billy, maniwala kayo sa akin, wag yang si Billy. Dahil yan, traidor yan tao na yan. May saltik yan, wala sa tamang pag-iisip yan. Pero hindi ako nakinig dahil hindi ako mapanghusga ng tao. Binigyan pa rin ng pagkakataon ni Boss Bulit ang bumanggagi bayan. Nakakasama ng team. Pero sa huli, yung pa rin ang naging resulta, mga boss. Ahas. Aahasin ang lahat. Magka-views ka lamang. Okay lang yung para sa views. Talagang kailangan mo yun dahil nga unang-una sa YouTube. Pero sana naman sa tamang paraan. Huwag naman yung paninira ng mga tao. Lalo-lalo na yung mga taong tumulong sa'yo. Aahasin mo, babastusin mo, no? Pinakita mo lang lalo sa mga tao na wala kang utang na loob, Bililing. Tapos, galit na galit ka nung sinagot ka, samantalang hindi ka sinasagot, halos babililing ka na lalo. Ako nga ayaw na nga kitang patulan. Kaso si Boss Baby Boy, gigil na gigil sa'yo dahil nga yung bunganga mo, daig pa yung etas ng pusa. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Bililing. Ngayon wala ka na mapupuntahan, wala na naniniwala sa'yo. Hindi yung kasama mo nga, hindi naniniwala sa'yo.
Kape muna tayo ulit mga boss. Tapos, tinira mo ng tinira yung mga taong tumulong sa'yo. O, nilait-lait mo pa. Ako, okay lang, laitin mo ako ng laitin, di tatalab sa akin yan. Kaya nga hindi kita pinapansin, kaya gigil ka. Dahil sa sobrang laki ng respeto ko kay Boss Baby Boy, kaya umakyat ako dun sa live niya at nagsalita na ako dahil sa napakarami ring tao na gustong makarinig ng panig namin. Ayoko na talaga magsalita kasi gusto ko yung mismong mga tao na lang ang makadiscover kung anong klaseng tao ka nang hindi nanggagaling sa akin. Pero may lalabas at may lalabas na tao na talagang mapupuno sa pinaggagawa mo. Ngayon, dun mismo sa taong nagpakain sa'yo, sa inyong mag-asawa, doon sa bahay na tinutuluyan natin, habang nagte-training kami, kasi ikaw hindi ka naman nagte-training eh. Nakikikain ka lang dun. Tigas ng mukha mo. Tapos, may lakas ka pa ng loob na laitin yung mag-asawa, after lahat ng ginawang tulong sa'yo. Ngayon sasabihin mo, sinusumbatan ka. Kahit sinong tao, may karapatang sumbatan ka dahil sa ginagawa mong inayupak, ang bililing ka. Tapos takbuhin ka lang pala. Di makakasama ka. Sinama mo doon sa lugar. Tapos napalo ka lang ng konti sa ulo. Nagtatakbo ka na. Nakapakailam kung mamatay yung mga kasama mo. Teka muna. Nauna na ako. Kailangan buhay ako para may magsusumbong. Ang galing! Ang galing! Kawawang mga taong makakasama mo. Pero sa nakikita ng mga tao ngayon, ako, hindi ko lang alam kung may makakasama ka pa. Kaya nga dyan ka na lang sa bahay niya, hindi ka na lumalabas. Tapos eto pa mga boss, eto ay strategy niyan. Hindi ubra sa akin yung style itong si Bililing. Eto ay strategy niya mga boss. Dahil gumawa ng ingay, di ba? Dahil kahit walang istorya, wala yung istorya niya. Sige, sabihin nyo sa kanya, inahamon ko. Ilabas niya yung sinasabi niyang pinangahawakan niya. Ilabas mo. Sabihin mo sa mga tao. Para hindi mo tinutulonggis yung mga tao. Naniniwala sa'yo yung mga tulonggis lang eh. So, eto mga boss. Eto yung strategy ni Bililing mga boss. So, gagawa siya ng, eksena, di ba? So, inunti-unti niya. Nung una, mababa lang yung level ng toxicity. Pataas ng pataas eh. Tapos nung medyo nararamdaman niya na talagang wala na siyang pag-asa sa URCC, tinodo niya na. Sabi niya, itodo ko na to. Para mag-viral. So yun nga. Ayan dahil naging issue. Tapos ang magiging style niya dyan mga boss, eto ang style niya dyan, pag-uusapan. Alam niya si Chip Alvin Aguilar mga boss. Kaya pinagbigyan ni Chip Alvin Aguilar before yung kay Kiko Matos tsaka kay Bililing, no? Dahil nga para dyan sa hindi sa labas gawin, yung basagan ng mangyayari mga boss. Eto na. So ngayon, ang nasa isip ni Bililing, gagawa ako ng ingay, mga away ko, awayin ko silang lahat. Ngayon ang iniisip niya, papasok ngayon sa eksena si Chip Alvin Aguilar. Teka, huwag yung sa kalye yan, dali natin sa URCC yan. Asa ka pa. Wala ka ng pag-asa kay Chip Alvin tsaka sa URCC. Tapos eto na mga boss, tinodo niya na, di ba? Tinodo niya na ngayon. Hinahamon niya ngayon si Boss Bullet ang bumanggagi ba? Bernakel daw. Kahit daw, masagan daw kahit daw walang gloves. Bernakel nga, wala talagang gloves yun. Ko, may Bililing na katulad mo, wala kang value, Wala kang value. So, ang style mo, amunin mo ngayon ako. Teka muna, amunin ko na si Boss Bullet ang bumanggagi ba? Para makikita kayo ni Chip Alvin yan. Ako ngayon ang itatapat kay Boss Bullet ang bumanggagi ba sa URCC Bernacle Match. Asa ka pa, wala ka ng pag-asa. Yan ang strategy ni Bililing mga boss. Suntok sa buwan ang ginagawa niya. Para kahit na wala naman na kasi siya talagang dignidad eh. Wala na siyang wala nang hiyayan. Wala. Tagas ng mukha niya, walang hiyayan mga boss. So, tinodo niya na yung barahan niya. So, ngayon naman, ito naman, sinasabihin ko sa'yo. Kung meron kang 200k pang TF sa akin, magbibigyan kita kahit sa parking lot. Pero kung mag-ahabong ka, nyari pa sabi niya yata mga boss, kahit daw hindi sa URCC, natural. Hindi ka naman makakapasok na sa URCC. Paawa effect ka pa. Yan ang sinasabi ko. Wala ka ng value.
wala ka nang value, dumikit ka na nga lang sa akin. Oo, nung una marami kang mga, ano ba yung mga viral mo dati puro pang ano yun, pang toxicity yun, pang tulongges yun, di ba? Oh, pero sinusuportahan pa rin kita noon. Dahil naniniwala ako that time, yung nakikita ko sa social media is for social media lang. Puta, hindi. Totoo pala yan, puta. Totoo palang lasong ka, puta. So ngayon, nakita na yan ng mga tao, lalo na kami sa Team Banderigma. Nakita na namin yung pagkatao mo. Kaya, wala ka nang mapupuntahan. Ako pa lalabanan mo ng Bernacle match. Ano? Dahil natalo ako kay Sugar. Dami na nag-aamon sa akin. Dahil hindi ako nagsuntok. Mga tanga. Isa yun sa mga strategy namin. Ngayon, sinasabi ko sa'yo, eto. Si Damsa, si paring Damsa, tinulungan mo kuno, di ba? 1.5 yata yung tinulong mo. Pero maliit o malaki, tulong pa rin yun. Ikaw sinasabi mo na pagtulong sumbat. Ikaw sa kalagitnaan pala nung pinagdadaan ng tao, sinisingil mo yung tao. Tagas ng mukha mo. Ugaling-ugali mo na yan. So ngayon, wala ka nang, nakita hindi ka talaga bubuelta sa mga sinasabi mo. Paninindigan mo na yan dahil nakita ko na yung totoong pagkatao mo. Nakita na kita sa loob ng pamamahay nila Boss Baby Boy at Ina na binastos mo pa sa kabila ng mga tulong na ginawa sa'yo. Sana kinonsider mo na lang yung tulong na ginawa sa'yo sa inyong mag-asawa. Yung binigay sa inyo. Yung binigay sa inyo, walang sinumbat kahit na ano. Pinaalala lang sa'yo kung gaano kabuti sa inyo yung mga tao. Pero sa kabila nun, ganun pa rin ang ginawa mo. Wala kang pakialam sa mga taong tumutulong sa'yo, Bililing. Kaya dead end ka na. Amunin mo pa ako ng pera. Wala kang value. Pang 5,000 lang tipo, tinatanggihan ka pa nga. Sinasabi ko sa'yo, nanggaling ako ng Kuwait. Nung mapag ako rito, ever since sinasabi ko na yan. Nagpunta ako rito, hindi para makapagsuntukan sa mga kalye-kalye. May value ako, alam ko value ko. Kaya nga alam na URCC yan eh. Kaya nga binigyan ako ng ganong kalaking TF eh. Tapos, para lang magkaroon ka ng pagkakataon na marinig mo, uy, nahamon na. Hinahamon ni si Boss Bulit ang bumagagi ba? Hindi lumalaban si Boss Bulit. Bakit lalabanan? Ano mapapala ako sa'yo? Hindi nga, maghanap ka ng mga 200-250K para dyan sa sinasabi mo. Pagbibigyan kita kahit nga sa parking lot lang. Kahit saan mo gusto. Puta, binigyan nga lang kita ng sample eh. Puta, halos himatayin ka eh. Puta. Sabi mo, Boss Bulit, kung mo isasama yan, huwag mo ilalabas yan. 2 beses ka muntik himatayin eh. Puta. Bililing. Mga taong hindi lang mismo nakakakilala sa iyo ng lubusan ang mga napapaikot mo pa. Nakakaawa na lang yung mga taong maloloko mo pa. Pero sana wala na. Hindi kita pinansin, hindi kita pinatulan dahil sa magkakaanak ka na. Pero ikaw mismo ang naglugmok sa sarili mo sa puting ka. So ayan mga boss, sana itong tao na to ay wala nang maloko. Pero kung naniniwala pa rin kayo sa kanya, sige lang. Yung ginagawa mo, Bililing. Para sa konting view. Wala kang mapupuntahan talaga. Ginagawa natin to, nag-YouTube tayo. Sinasabi ko yan noon, napaka-vocal ko dyan. Hindi ako hipokrito. Na hindi ako nag-YouTube. Na hindi para sa views, hindi para sa fame. Sinabi ko yan, oo. Pero sa tamang paraan. Nag-hype ako, oo. Alam na mga taong nakapaligid sa akin at mga taong nakaka-hype ko. Kung paano ako mag-hype. Kaya nga hype king ako eh. Pero hindi sa toxicity. Alam nila yan. Hindi ako pumapasok sa toxicity. Ngayon, kailangan lang kitang pagsalitaan. Kailangan ko magsalita para na rin maintindihan ng mga tao yung katayuan din namin sa mga pinagsasabi mo. Inaamon kita kagabi, nandun ka na nga sa live, di ba? Kaya nga ako pumasok dun sa live, nandun ka sa live ni paring Damsa eh. Di ba? Tapos bigla kang tumakbo. Live na lang, tumakbo ka pa. Hindi ka na mapapalo ng bote nun. Yan ang sinasabi ko. Bililing. Lalo kang mapapraning. Kasi, yung sarili mo, mina-mind game mo, puta. Sumobra kang talino, naubos yung utak mo, puta.
Yan ang sinasabi ko sa'yo, Bililing, ha? O, ayun, narinig mo yung sinabi ni Damsa para matapos na, di ba? O, si Damsa, pagbibigyan ka, dadayuhin ka, sasamahan ko pa. Dadayuhin ka rito sa Pampanga, sparring daw kayo. Tingnan ko lang kung hindi maalog lalo yung utak mo. So, ayan mga boss. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Naniniwala kay Boss Bullet ang bumanggagi ba? Wala akong ibang hangad kundi mabigyan kayo ng kasiyahan, entertainment, dun sa mga sinasabi ko mga taong nadismayado sa pinakita ko. Yan ang buhay ng MMA. Split seconds may mananakaut. Yan ang realidad. So ayan mga boss, abangan natin ang mga susunod na event syempre ng URCC Global. URCC Global, maraming salamat sa inyo, Chief Alvin Aguilar, sa lahat ng bumubuo ng URCC. Syempre, napakarami nyong matutulungan, lalo na ngayon, sa panahon ngayon. Halos lahat gustong sumali, gustong maging parte ng URCC. Lahat ng mga fighter, lahat ng mga amateur, professional, pagpatuloy lang po natin yung ginagawa natin. Kayo ang nagbibigay ng motivation sa new generation, sa mga bagong combat sports athlete na sisibol, na gustong pasukin ng combat sports. Kayo ang tinitingala nila. Maraming salamat sa inyo. Syempre, sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Boss Bullet ang Bumangga Giba. Mula sa nag-iisang mandirigma, Boss Bullet, ang Bumangga Giba. Teka, isorpresa ako sa inyo. Pero bukas ko na i-upload mga boss. Merong pupuntahang event si Boss Bullet ang Bumangga Giba. At talaga namang ibang level. Sobrang pasasalamat ko sa mga tao na to sa pag-imbita sa akin, at hindi talaga ako makapaniwala na nakausap ko mismo ang isa sa mga tao na hinahangaan ko naman na talagang kahit sino magugustuhan yung tao na yan. So ayan mga boss, maraming salamat sa inyo. God bless you all. Bullet Manliklik, I salute you all guys, representing Philippines athletes. Quadrogatillo Records. In the history, ladies and gentlemen, Bullet Boxing and MMA.